Magandang buhay, ito ang Botardo Channel, ang inyong kaibigan. Naisip mo na ba kung paano mo nalaman ang pinakabagong balita ngayon? Siguro nag-scroll ka sa social media, umiinom ng kape, nag-click sa link na shinare ng kaibigan, nakinig sa podcast, papunta sa trabaho. Nagbabago ang mundo at ganoon din ang paraan natin bilang mga Pilipino sa pagtanggap ng impormasyon. Ang mga araw ng paghihintay sa balita sa gabi o sa pahayagan sa umaga ay unti-unting nawawala. Mabilis na updates at walang katapusang content. Nagbabago ang kalikasan ng balita sa harap ng ating mga mata. Nagbibigay ito ng oportunidad at nagdudulot ng malalaking hamon sa lipunan. Higit pa sa teknolohiya, pagbabago sa relasyon natin sa impormasyon. Ang balita, buhay ng gumaga ng demokrasya, gumagawa ng matalinong desisyon, pananagutan sa mga pinuno. Pag-unawa sa komplikadong mundo, katotohanan tungkol sa paparating na bagyo, bagong patakaran sa kalusugan. Sa gitna ng malawak at madalas magulong karagatan ng online content, isang makapangyarihang bagong daloy ang lumilitaw sa Pilipinas. Ito ang pag-usbong ng specialized digital journalism. Ito ay isang tahimik na revolusyon na pinangungunahan hindi ng malalaki, tradisyonal na media conglomerates, kundi ng mga masugid na individual at maliliit, dedikadong grupo. Nakita ng mga mamamahayag na ito ang lumalaking pangangailangan para sa balita na lampas sa pang-araw-araw na headline at drama sa politika. Gumagawa sila ng sarili nilang espasyo sa internet. Lumilikha ng mga platform na nakatuon sa partikular na paksa na madalas hindi napapansin ng pangunahing media outlet, ngunit critical sa buhay ng maraming Pilipino. Ang trend na ito ay tugon sa limitasyon ng lumang modelo ng media. Dati, kailangan ng balita na magsilbi sa malawak na madla para kumita. Kaya, pinapasimple ang komplikadong issue at hindi nasasabi ang kwento ng mga partikular na komunidad. Binasag ng digital age ang paradigma ito. Kaya, ano ba talaga ang ibig nating sabihin kapag pinag-usapan natin ang specialized o niche digital journalism? Sa simpleng salita, ito ay ang pagsasanayang pagtutok, pagbabalita isang partikular na paksa industriya komunidad, sa halip na magbalita tungkol sa politika ngayon krimen bukas entertainment. Pagkatapos niya ng isang specialized journalist tumisid ng malalim sa isang paksa, nagtatayo silang pundasyong kaalaman sa loobeng gabuan na taon nagiging eksperto sa kanilang larangan. Nagbibigay daan ito sa kanila na magbalita na mayantas ang pananaw at autoridad na hindi kayang tularan gisang general assignment. Reporter, gaano man sila kagaling. Ang mga halimbawa nito sa Pilipinas ay lalong nagiging magkakaiba at kapanapanabik araw-araw. Isipin mo ang isang news website na nakatuon lamang sa pagbagay sa pagbabago ng klima sa ating mga komunidad sa baybayin. Ang platform na ito ay hindi lang magbabalita tungkol sa pinakabagong International Climate Conference. Magtatampok ito ng mga kwento tungkol sa mga local government unit na nagpapatupad ng early warning systems. Mga magsasaka na nag-eksperimento sa mga pananim na lumalaban sa asin. Isa sa pinakamalaking bentahe ay ang napakalaking lalim na dinadala nito sa pagkuwento. Kapag ang isang reporter ay hindi patuloy na lumulundag mula sa isang paksa patungo sa isa pa, mayroon silang oras at espasyo upang maghukay ng mas malalim. Lumalampas sila sa mga press release at opisyal na pahayag. Naglinang sila ng mga source ng matagal, bumuo ng relasyon batay sa tiwala at paggalang. Dito nila natutuklasan ang nuances, ang nakatagong detalye, at ang pinagbabatayan na trend. Madalas itong nawawala sa mabilis na newsroom. Ang lalim na ito ay humahantong sa mas malaking katumpakan at konteksto. Halimbawa, ang reporter ng enerhiya na unawaan ang patakaran ekonomiya at teknolohiya na nakakaapekto sa presyo ng kuryente. Kapag may bagong planta ng kuryente, sa kabila ng napakalaking potensyal nito, ang landas para sa mga specialized digital journalists sa Pilipinas ay hindi madali. Ito ay isang mahirap na laban na nilalabanan sa maraming harapan, nangangailangan hindi lang ng kasanayan sa pamahayag, kundi pati na rin ng entrepreneurial grit. Marahil ang pinakamalaking hamon ay ang malaganap na banta ng disinformation at ang pagguho ng tiwala ng publiko. Sa isang online na kapaligiran kung saan ang mga maling kwento ay maaring ikalat ng mabilis, kailangan nilang magtrabaho ng doble upang maitatag ang kanilang kredibilidad. Patuloy silang nakikipagkumpetensya para sa atensyon laban sa sensationalized clickbait at propaganda na idinisenyo upang lituhin at hatiin. Ang isa pang malaking balakid ay ang issue ng abot. Sa kahulugan, ang niche journalism ay nagtatarget ng mas maliit, mas tiyak na madla.
Maari itong magpahirap upang makakuha ng malawakang visibility. Habang ang isang kwento tungkol sa isang iskandalo sa politika ay maaring mag-viral ng magdamag, nagpapakita ito ng isang patuloy na dilema: paano manatiling tapat sa misyon ng malalim na pagbabalita, habang naghahanap din ng mga paraan upang palaguin ang madla at tiyakin na ang mga kwento ay nakakarating sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang hamong ito ay direktang konektado sa pinakamahalagang problema sa lahat, ang financial sustainability. Upang malampasan ang mga hamon na kanilang kinakaharap, ang mga Pilipinong specialized journalist ay hindi lang nagbabalita, binabago nila kung paano ito isinasalaysay. Tinatanggap nila ang malawak na hanay ng mga bagong tool at makabagong pamamaraan upang gawing mas nakaengganyo, madaling ma-access, makabuluhan ang kanilang mga kwento. Isa sa pinakamakapangyarihang tool sa kanilang arsenal ay ang data journalism. Sa halip na mag-quote lang ng mga istatistika, natututo silang mangolekta, magsuri, mag-visualize ng malalaking dataset upang magbunyag ng mga nakatagong pattern at magsalaysay ng mga nakakaakit na kwento. Isipin ang isang interactive na mapa na nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng forest cover sa Palawan sa loob ng 2 dekada, o isang data-driven na investigasyon na sumusubaybay sa paggasta ng gobyerno sa isang partikular na sektor. Ang podcasting ay lumabas din bilang isang makapangyarihang medium para sa niche storytelling. Ang intimate at conversational na kalikasan ng audio ay nagpapahintulot sa mga mamamahayag na tuklasin ang mga komplikadong paksa sa isang mas personal at nakakaengganyo na paraan. Smartphone screen showing a podcast app playing an episode titled Kwentong Kalikasan. Sa buong Pilipinas, pinapatunayan ng mga nagpasimulang mamamahayag at media startup na ang specialized digital reporting ay maaring umunlad. Bagaman ang ilan ay hindi kilala, ang kanilang trabaho ay lumilikha ng malaking epekto. Isipin, halimbawa, ang AgriTala. Itinatag ng isang dating agriculture reporter at isang data scientist. Hindi lang sila nagbabalita tungkol sa presyo ng pananim, malalim na pagsusuri sa epekto ng klima sa ani ng bigas, video tutorial sa sustainable farming para sa batang magsasaka, database ng subsidya ng gobyerno na madaling ma-access, nagbibigay kapangyarihan sa sektor ng agrikultura. Isipin ang kwento ni Maria Santos, freelance journalist sa kalusugan ng publiko sa Mindanao, nagpapatakbo ng newsletter, at isang podcast. Sa dengue outbreak, ang mga subscriber ang unang nakakatanggap ng barangay level na data, panayam sa lokal na opisyal ng kalusugan, praktikal na payo sa pag-iwas. Nakabuo siya ng reputasyon para sa katumpakan at tiwala. Lumalapit ang lokal na pamahalaan at NGO bilang kasosyo. Ipinapakita ng tagumpay ni Maria na ang isang nag-isang individual ay maaring magkaroon ng malalim na epekto. Maari rin nating tingnan ang pag-usbong ng mga collaborative journalism project, kolektibo ng environmental journalists mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. Habang tinatahak natin ang lalong komplikadong hinaharap, ang papel ng specialized journalism ay magiging mas critical kaysa dati. Ang mga pangunahing hamon na kinakaharap ng Pilipinas, krisis sa klima, emergency sa kalusugan ng publiko, hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya, teknolohikal na pagbabago, ay hindi simpleng issue na may madaling sagot. Ang mga ito ay maraming mukha na problema na nangangailangan ng malalim at patuloy na antas ng pag-unawa ng publiko upang matugunan ng epektibo. Hindi tayo maaaring umasa sa mga mababaw na headline o 3 minutong balita upang maunawaan ang mga komplikado ng mga hamong ito. Kailangan natin ng mga mamamahayag na kayang ilaan ang kanilang mga karera sa pag-unawa at pagpapaliwanag sa atin. Ang pagsunod at pagsuporta sa mga niche storyteller na ito ay mahalaga para sa lahat, hindi lang para sa mga interesado na sa isang partikular na paksa. Ang trabaho ng isang environmental journalist na nagbabalita tungkol sa kakulangan ng tubig sa isang probinsya ay may implikasyon sa seguridad ng pagkain ng buong bansa. Ang pagbabalita ng isang tech journalist tungkol sa data privacy at cybersecurity ay nakakaapekto sa bawat Pilipino na may smartphone. Ang mga investigasyon ng isang reporter na nakatuon sa lokal na pamamahala sa isang maliit na bayan ay maaring maglantad ng mga modelo ng korupsyon o mabuting pamamahala na may mga aral para sa buong bansa. Ang kanilang specialized na kaalaman ay nagbibigay liwanag sa mga sulok ng ating lipunan na may malawak na kahihinatnan para sa ating lahat. Ang pagsuporta sa ecosystem na ito ay nangangahulugan ng aktibong paghahanap at pakikipag-ugnayan sa mga platform na ito. Nasa sangangdaan tayo.
Ang digital na mundo ay nagbigay sa atin ng napakaraming impormasyon, ngunit hinamon din nito ang mismong pundasyon na tututo, nagtitiwala, nakikipag-ugnayan. Habang sumusulong tayo, kailangan nating tanungin ang ating sarili. Anong uri ng balita ang tunay na kailangan natin bilang mga Pilipino upang bumuo ng mas magandang kinabukasan? Sapat na ba na pasibo tayong pinapakain ng mga breaking alert, viral controversy? O gusto natin ng mas makabuluhan? Gusto ba natin ng balita na nagbibigay aliw, o nakakagambala lang o hinihingi natin ang pamamahayag na nagbibigay kapangyarihan, nagpapaliwanag? Ang pag-usbong ng specialized digital journalism ay nag-alok ng isang nakakaakit na sagot. Mas magkaiba, mas detalyado, mas direktang konektado sa mga komunidad na pinaglilingkuran nito. Hindi isang monolith, masiglang ecosystem. Iba't ibang boses, kasanayan, bawat isa ay nag-aambag sa isang mas kumpleto at nuanced na pag-unawa sa ating bansa. Ang pagsuporta sa ecosystem na ito ay nangangahulugan ng pagiging handang magbayad para sa mataas na kalidad, independiyenteng pamamahayag, subscription, isang one-time na donasyon, o sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanilang mga advertiser. Nangangahulugan ito ng pagbabahagi ng kanilang mga kwento sa loob ng ating sariling mga network, na tumutulong sa kanila na makarating sa mas malawak na madla. Kapag pinahalagahan natin ang kanilang trabaho, nagpapadala tayo ng malinaw na senyales sa buong industriya na mayroong pangangailangan para sa nilalaman kaysa sa sensationalism. Tumutulong tayo na lumikha ng isang kapaligiran ng media kung saan ang malalim, mapag-isip na pagbabalita ay hindi lamang makakaligtas kundi unlad din. Sa huli, ang kinabukasan ng balita sa Pilipinas ay isang kinabukasan na kailangan nating buuin ng magkasama, mga mamamahayag at mamamayan. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng specialized journalism, namuhunan tayo sa isang mas may kaalaman, mas nakikilahok, at mas matatag na lipunan. Tinitiyak natin na ang ating mga pampublikong pag-uusap ay batay sa katotohanan, pinayaman ng konteksto, at hinimok ng isang tunay na pagnanais na maunawaan ang mundo at ang ating lugar dito. Ang trabaho ng mga dedikadong mamamahayag na ito ay nagbibigay ng mahahalagang pundasyon para sa kinabukasan na iyon, isang malalim na sinaliksik na kwento sa bawat pagkakataon. Ang kanilang tagumpay ay intrinsically linked sa ating sariling kolektibong pag-unlad bilang isang bansa. Kaya, tapusin natin kung saan tayo nagsimula, sa pag-iisip kung paano natin inaalalayan ang ating sarili. Sa susunod na mag-scroll ka sa iyong feed o mag-click sa isang link, maglaan ng sandali upang isaalang-alang ang pinagmulan. Nagdaragdag ba ito sa ingay, nilalampasan ba nito ang ingay? Nagpapababa ba ito sa ibaw, naghuhukay ba ito ng mas malalim? Ang kinabukasan ng pamamahayag sa Pilipinas ay hinuhubog araw-araw mga pagpipilian na ginagawa natin, mga kwento na ibinabahagi natin, mga boses na pinipili nating palakasin. Anong kwento ang pipiliin mong suportahan ngayon? Please like, share, and subscribe for the next upload content. Ito po ang Botardo channel. God bless everyone. Thank you so much for watching, and see you in the next video.